Bago ang lahat, mag-like, mag-share, mag-subscribe mga bossing. Importante po yan para marating ng ating vlog yung mga hindi nararating ng ating vlog. O kung halimbawa, i-share nyo to sa inyong mga social media, sa mga YouTube accounts ninyo, i-share ninyo itong video na ito. Malay mo, merong isa, dalawa, tatlo, limang makabasa na anti-Duterte. Tapos sa buwisit nila sa pagmumukha natin, naputukan sila ng ugat, nakomato sa mga hayop na yan. Oo, yung iba dyan, nagka-LBM pa, baka inatake sa puso yung iba. Hindi ang saya-saya. Mabawas-bawasan man lang ng tanga dito sa Pilipinas. Oo ha. O ano nga pala ang mga pag-uusapan natin? Ako, pag-uusapan natin ito. Itong isang video na ipi-play natin mga bossing ay isang patunay na, naku po, nagkakagulo na talaga dito sa gobyerno na to. O kasi si E.S. Bersamin ay binatikos na ang kamera dahil umanoy sa gulo ng budget. Ayan. O kasi 'di ba nung nakaraan, kasi season na po ngayon ng paggawa ng budget. So syempre may iskandalo pa yung budget ng 2025 na hindi pa sinasagot ng Kongreso. Hindi ba? Tapos nakabinbin pa yan dyan sa Korte Suprema. So gagawa na naman tayo ng budget nang hindi pa natin nare-resolve at hindi pa natin napapanagot yung mga unang mga kawatan, mga unang mga hayop sa Pilipinas na gumawa ng budget ng 2025. Kasi nakita nyo naman kung gaano kabulok yung 2025. Di ba sinasabi namin sa inyo, ang totoong issue dito yung budget na ipinasa nila, corrupt. At ang sinasabi nga mismo ng mga congressman na ito ang pinaka-corrupt na budget. O anong ginawa nila? Pinupush nila yung mga issues tungkol sa mga Duterte, pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, pagpapauwi kay Teves. Pinalulutang nila lahat yan at binabalik-balikan at pinupush ng pinupush kasapakat ang mga mainstream media para mawala ang malihis ang ating isip patungkol diyan sa GAA 2025 na pinaka-corrupt na budget. 'Di ba? Lumabas yung mga patunay galing mismo kay Ungab na maraming mga blanco. Tapos napunta sa Senado, ganun din. Noong papunta sa presidente, biglang nagkalaman yung mga blanco. So ngayon, eto naman, dahil yung presidente natin, sintu-sintu din, hindi na rin chinecheck, pinirmahan naman. Ngayon, noong sinisita sila, bakit nyo pinirmahan? Unconstitutional yung, hindi pala unconstitutional. Marami masyadong, kapalpakan yung budget na yan. Magkatulong ang Senado at saka ang Kongreso, yung small committee, yung Committee on Appropriations at saka etong si Grace po na sa Finance Committee ng Senado, nagkasundo-sundo ang mga kupal para punan, ipasok yung mga insertions na yan. So ngayon, nung nalaman natin yon, magde-deliberate na naman ang budget. Nagawa na ngayon yung NEP, National Expenditure Program. Pumunta na ngayon sa Kongreso yung NEP. Pagdating sa Kongreso nung NEP, nakita ng Kongreso na teka, madami pa rin problema to. Teka, problematic pa rin yung budget ng DPWH. Teka, ang dami pa ring insertions. So ngayon, etong kamera ay ibinalik sa DBM yung NEP at pinapaayos. So parang ang lumalabas, itong DBM, parang lumalabas, meron din silang magic na ginagawa. Na pagdating sa Congress, yung Congress medyo siguro dahil bistadong-bistado sila, at kung sakaling palusutin nila, mabibisto na naman sila kasi talagang nakaabangan tao Naging yung tao, naging interesado sa kung saan dinadala yung pera ng taong bayan dahil nga for the past 3 years ang hilig ng administrasyon, lalong-lalo na ng mga congressman, na ituro sa ibang tao yung corruption, pero ngayon bumabalik lahat sa mga pagmumukha nila. Dahil dun sa 2025 budget na corrupt,
Anong nangyari? Bumagyo ng bumagyo, bumaha ng bumaha, at ang mga tao nagising sa katotohanan na talaga nga na yung 2025 ang pinaka-corrupt na budget. So nagkakaroon ngayon ng friction between Malacanang and etong mga congressman dahil nga dito sa gulo sa budget. Mukhang nagkakaturoan. Sino ba talaga ang magnanakaw sa atin? Kayo ba o kayo? Ayun nga, si Bersamin, meron siyang binitawang salitang makabuluhan. At sinasabihan, inaabisuhan ang Congress na ayusin nyo muna yung bahay nyo. Di ba? Ibig sabihin, Malacanang na mismo ang nagsasabi na magulo ang House of Representatives. Bakit? Ayusin nyo or clean your house first. Ano ibig sabihin nun? Madumi bahay nyo, ayusin nyo. Binibigyan ngayon ng Malacanang ng confirmation yung sinabi ni Pangulong Duterte noon na ang Congress ang pinakabulok na ahensya ng gobyerno. Di ba? Dinay pa sila ng dinay nun. Dinay pa sila ng dinay. Ngayon, nagkakaturoan na. Kasi nga, unti-unti nang nabibisto Si Bongbong Marcos naghuhugas na ng kamay. Siyempre, pag naghugas ng kamay si Bongbong Marcos, sino pang sisisihin? Di yung Congress na gumagawa ng budget. Hindi naman maglalakas loob na gumawa ng kabulastugan ng Kongreso kung hindi rin pinipirmahan nung nasa itaas Di ba? Kung mayroon kang due diligence, kung talagang matinukan tao, bakit mo pipirmahan kung alam mong depektibo? Kasi yung 2025 budget, depektibo yun. Gawa ng ang daming blanco, pinirmahan nila ang daming blanco. So, depektibo. Nung pagdating sa kanya, although kompleto na yun, pagdating sa kanya, liable pa rin siya. Bakit? Hindi niya thoroughly chinek. Ngayon, nagsisisihan sila. So inamin ng Malacanang ngayon na talagang ang Kongreso mga bulok, marurumi. Marurumi ang pagkatao because hindi mo naman sasabihin na linisin nyo muna yung bahay nyo kung malinis na yan. Hindi ba? So ano kaya ang may sasagot ng liderato ni Romualdez na ultimong opisina ng pinsan niya, inilalaglag na yung Kongreso na mukhang nakikita natin na ang gandang development nito. Dahil noon sila yung magkakakutsaba. Ngayon kanya-kanya na silang talon sa safety. May barko. Yung barko nila palubog na talaga. Bulok-bulok na, palubog na talaga. Kaya ngayon naglulundagan na sila at nag-aagawan na sila sa life vest. Una nang kumuha ng life vest si BBM. Sabi niya, bahala kayo dyan. Hindi naman ako nagplano niyan. Kayo naman, taga-pirma lang ako. Alam niyo naman, mahina ang kokote ko hindi ba? Kaya ngayon sinasabi ni Inday Sara yung mga pag-ikot-ikot na sinasabi niya. Yung bubuuin niyang komite, commission. Yung mga ginagawa niyang kunyari kaek-ekan niya, mayroon pa siyang bago interview, paiyak-iyak pa. Yung mga ganyang style, wala na yan. Hindi na yan uubra. Una sa lahat, chain of command. Ikaw ang boss ng lahat ng mga departamento sa Pilipinas. So man up and aminin mo na dahil sa kahinaan mo, dahil sa kagunggungan mo, umabuso lahat ng tao sa paligid mo at dahil malambot ka at mukhang wala kang planong ipakulong sila, mamaya papakita ko sa inyo kung talaga bang may papupuntahan yung mga investigasyon nila at kung talaga bang may plano sila nalinisin ang bayan sa korupsyon. Kasi dapat yung NEP natin, dapat pagpasa niyan sa Kongreso, dapat maayos na yan. Pero hindi, may nakita. Ultimo si Vince Dizon na nagsabi na nung nakita ko yung budget ng DPWH, nagulat pa rin ako
Kasi ang dami pa rin kagaguhan eh. No, so ibig sabihin talaga nanunubok talaga etong mga kawatan sa gobyerno. Oh, nagkaroon tayo ng iskandalo sa budget. Tapos yung budget na ipinapasa ngayon, may ano pa rin, depektibo pa rin. Oh, so ibig sabihin ng problema talaga, yung mga nandiyan na sa paligid na yan. Yung mga nasa departamento na yan na talaga problema ng bayang Pilipinas. Kaya nga sabi ko, di ba? Yung kwento ko nung nakaraan na yung ahas, hindi mo mapapatay talaga yung ahas hanggat di mo tinatagpas yung ulo. Sino ba yung ulo? Ang ulo niyan, yung hinahalal natin na mga kawatan. O, pakinggan natin itong sasabihin nito ni Lucas Bersamin na dating panay ang tanggol, ngayon naglalaglagan na sila. Ring kinontra ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ng ilang miyembro ng Kongreso na nililihis lang umano ng executive branch ang issue sa corruption at mga failures nito. Ayon kay Bersamin, hindi ito tolerate ng miyembro ng gabinete ang anumang paninira sa integridad at reputasyon ng The congressman ang nagsasabi na nililihis lang ng Malacanang yung issue para hindi sila mabisto na corrupt sila. These are coming from Congress. Anong sinabi nila? Ang sinabi naman nung kabila, linisin nyo muna yung bahay nyo. Ibig sabihin, if you're saying na corrupt kami, ayusin nyo muna yung corruption sa inyo. So ibig sabihin, kino-confirm ng Malacanang na corrupt ang Congress. Sila eh. Sila pa din naman yung the members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch. And any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. So ibig sabihin, nagkakaroon talaga ng conflict between NEP. Yung NEP kasi, mga bossing, yan yung mga budget na nire-request ng bawat opisina under the Office of the President. Si Bongbong, yung Department of Education, Department of ganito, lahat ng mga departamento. Yan yun. So sila ang nagmamanage ng mga budget nila. And according to Congress, yung NEP na ang mga gumawa ay yung mga sekretary, palpak at kurakot pa din. So parang ang pinalalabas ng Congress, hinaharang nila yung budget dahil yung corruption, dahil nga corrupt yung budget na gustong ipasa. Ngayon ang sinasabi ng DBM na wala sa amin yung wala sa amin yung corruption. Sabi naman nitong mga kongresista. Itong mga nasa Malacanang na to, mga nililis yung issue mga corrupt naman. Sabi ngayon ng Malacanang, hoy, hindi kami corrupt. Ayusin niyo, baka kayo. So sila na nag-away-away, di ba? So ini-expect nyo pa ba na kapag ganito ang takbo ng pagkakataon? Ini-expect pa ba natin na by next year, solid pa din sila kung ngayon pa lang? Kinakabahan na sila. Ngayon pa lang mukhang hindi na sila makakaahon sa dilubyo kasi anong buwan pa lang ngayon? September, mag-uulan pa. Kada umuulan nagdadasal ang mga hayop na yan na hindi bumaha dahil habang bumabaha talagang sinisisi sila, binobomba sila ng mga taong bayan. So dito makikita natin ang gulo ng Malacanang at ng Kongreso. Ang tanong, Malacanang versus Congress na ba? Di ba? Magpinsan yung leader parehas ng opisina na yan tapos silang dalawa hindi magkasundo. Hindi nga kayo magkasundo tapos gusto nyo pang ayusin ang bayang Pilipinas. We are talking about 2026 ha. Dalawang budget deliberation na lang yan. 2027, 2028, mag-e-election na naman. By next year mga bossing, sigurado lahat ng mga ayaw makasuhan. Lahat ng mga ayaw madamay sa mga makakasuhan. Sigurado ako kanya-kanya ng laglagan niyan next year. Ang pinaka maganda pa niyan. Dahil kung ngayon lumabas lang yung survey, si Inday Sara pa din ang nangunguna. Kung gaganapin bukas ang eleksyon
si Inday Sara pa din ang pipiliin ng taong bayan. Mantakin mo, gusto na nilang ibaba Gusto na nilang ibaba yung edad ng magiging presidente at saka ng mga magiging senador at vice president. Gusto na nilang ibaba kasi nga alam nila yung current na barahan nila. Kasi impeachment, wala na yan. Ang pinakabarahan na nga lang nila si Boying Rimulya na maging ombudsman si Boying tapos makasuhan niya ng plunder etong si Inday Sara nabisto ni Amy Marcos yun. Yun na lang ang barahan na hawak nila. Kung hindi pa yun mag-push through. Kasi mukhang si Boying malabo pa sa ihi ng pusit. Although, alam naman natin na itong mga demonyo na ito hahanap ng paraan pa talaga para makapanalasa ang mga yan. So yung barahan nila kay Boying medyo malabo. Oo, yung barahan naman nila sa mga kandidato mukhang walang mananalo kay Inday. Kaya ngayon binibuild nila na yung Vico ng Pasig pumasok doon sa edad, kaya gusto nilang ibaba yung edad para makakuha sila ng batang kandidato na pwede nilang itapat kay Inday Sara. Hindi ko gusto si Vico Pero alam natin si Vico Soto is dilawan taiyan. Na hardcore na dilawan yan. Na maganda naman ang ginawa niya sa Pasig. Pero ang Pasig hindi Pilipinas. So congratulations sa kanya. Maganda ginawa niya sa Pasig. Pero you compare Pasig to what the Duterte has done to Davao City, nako. Mayaman na ang Pasig nung pinamunuan ni Vico yan. Although marami pa ring mga reforma na kailangan diyan sa lugar na yan, and malaking populasyon ng Pasig ang mahirap actually maswerte lang sila dahil meron silang Central Business District na Ortigas. Pero kung wala yan, naku po, mahirap yan, parang pateros lang din ng Pasig. Nagkataon lang din na sa Pasig marami ng mga pabrika, madami na ding mga warehouses, kaya namamayagpag din ng Pasig pagdating sa IRA, pagdating sa koleksyon ng buwis or kita ng syudad, maswerte sila. Pero mayaman na ang Pasig noon pa, may budget na yan noon pa. Pero ang Davao, nagsimula ang Davao, putya, yan? Puro terorista, komunista tao dyan. Tingnan nyo paano naayos ng mga kaya tsaka isa yung gusto nilang gawin na pababain nila yung edad, yari sila. Bakit? Kasi this time hindi lang si Inday Sara yung eligible for presidency sa 2028. Pati si Basti pasok. Patay kayo. Hindi ba? Patay sila. Paano kung mauna si Basti? Tapos pagkatapos niya si Inday, patay kayo. 12 taon na magtatago kayo sa mga saya ng nanay ninyo. Dahil sigurado hindi kayo makakapangulimbat, pero alam mo, kailangan natin at least 20 years na dire-diretso na ang mamumuno sa atin matino at saka malakas ang loob. Diretso. Executive branch at anumang hakbang para maapektuhan ng pamumulitika ang budget process. Nananatilian niya ang ginagawa nilang investigasyon sa anumang uri ng korupsyon at nananawagan sa Kamara na maging accountable at linisin muna ang kanilang hanay. Ay nako, sakit naman nun. Nananawagan sila sa Kamara na linisin muna ang kanilang hanay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong